Mapagpalang umaga po sa ating lahat and welcome na muli sa ating daily morning devotional. Atin pong pag-aaralan ang aklat ng In Heavenly Places. It's October 23, entitled God's Plan for Support of His Work. Sabi sa Proverbs 11:25, "The liberal soul shall be made fat, and he that watereth shall be water also himself." So dito makikita natin sa ating key text na ang taong mapagbigay, the more siyang magbibigay, the more siyang sasagana. At ang isa na siyang nagbibigay ng tubig sa iba ay magkakaroon ng tubig para sa kanyang sarili. The Lord has made the proclamation of the gospel dependent on the consecrated ability and the voluntary gifts and offerings of His people. While He has called men to preach the word, He has made it the privilege of the whole church to share in the work by contributing of their means to its support. And He has bidden them also to care for the poor as representatives of Himself. A tithe of all our income, the Lord claims as His own, to be devoted solely to the support of those who give themselves to the preaching of the gospel. And besides this, He asks of us gifts and offerings for His cause and also to supply the needs of the poor. Dito mga kapatid, mapapansin natin na itinakda po talaga ng Panginoon ang bawat nangangaral ng Ebanghelyo upang ibahagi ang katotohanan sa mga tao. At tayong nakakaalam nito, obligado tayong i-share ito sa iba. Dahil the more nating sinishare sa iba ang mga katotohanan, the more din tayo nagkakaroon ng mga panibagong kaalaman at ng katotohanan. At the more din nating sinusunod ang kalooban ng Panginoon, the more nating nalalaman ano ang dapat nating baguhin sa buhay natin. So, habang si Kristo ay tumatawag ng mga tao upang ipangaral ang kanyang mga salita, ginawa rin niyang pribilehiyo ang buong iglesia na makibahagi sa gawain sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang mga ari-arian. Gaya ng tithes and offerings, mga kapatid, ito po ay sa Panginoon. At obligado tayong magbigay nito dahil sa Kanya ito galing. At iniutos din niya sa kanila na alagaan ang mga dukha. Ang mga taong nangangailangan ng tulong ay ito'y tulungan bilang kinatawan niya mismo. At bukod dito, hinihiling din ni Kristo sa atin ang mga kaloob at mga handog para sa kanyang gawain at upang matugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap. So nawa tumugon po tayo sa panawagan ng Panginoon na tulungan natin ang mga nangangailangan. The Lord is ever bestowing His blessings and mercies upon men. Should He withdraw these gifts, we should perish. Every moment He has His human family in view. He maketh His sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and on the unjust. He gives us fruitful seasons, filling our hearts with food and gladness. It is God who gives men power to get wealth. So ang Panginoon po ay patuloy na nagbibigay sa atin ng mga bagay dito sa mundo. Pinapaulan niya at sinisikatan niya ng araw ang mga taong masasama at mabubuti. Kung kanyang babawiin ang mga kaloob na binigay niya sa atin, tayo ay mapapahamak. Sa bawat sandali, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa ating sanlibutan, sa buong sangkatauhan. At nagbibigay siya sa atin ng mga masaganang kapanahunan at pinupuno niya ang ating mga puso ng pagkain at kagalakan. Kaya tandaan natin, ang Diyos po ay nagbibigay sa tao ng kakayahang maghanap ng kayamanan sa mundo. Sa ating mga trabaho, binibigyan niya tayo ng kalakasan, katalinuhan, biyaya para tayo ay makagawa sa gawain natin sa araw-araw. Kaya kailangan na talaga na hindi natin makakalimutan ang mga tagubili ng Panginoon sa atin dahil sa bawat hininga na meron tayo ngayon ay sa Panginoon ang gagaling.
The quick, sharp thought, the ability to plan and execute are from Him. It is He who blesses us with health and opens ways for us to acquire means by diligent use of our powers. And He says to us, "A portion of the money I have enabled you to gain is mine. Put it into the treasury in tithes, in gifts and offerings, that there may be meat in mine house, that there may be something to sustain those who carry the gospel of my grace to the world." So upang ma-sustain po ang gawain ng Panginoon, kinakailangang magbigay tayo ng mga tithes and gifts and offerings. Dahil ang lahat ng bagay na ating naangkin sa mundong ito ay sa Panginoon nang gagaling. Ang ating pag-iisip, ang ating mga plano na gumawa sa gawain ay nagmumula sa Kanya. Siya din ang nagpapala sa atin ng kalusugan at nagbubukas ng mga daan upang tayo ay makapaghanap buhay. So lahat ng mga bagay ay sa Kanya. At kailangan tayong tumulong o gamitin natin ang mga Kanyang mga biyaya na binigay sa atin sa pagtatapos ng Kanyang gawain. God might have carried forward His work in the world and have provided for the poor without the cooperation of men. He asks for our service and our gifts, not only that we may thus manifest our love for Him and our fellow men, but because the service and sacrifice for the good of others will strengthen the spirit of beneficence in the giver's heart, allying us more closely to Him who was rich, yet for our sake became poor, that we through His poverty might be rich. And it is only as we thus imitate the Savior's example that our characters will be developed in His likeness. So, tandaan natin na ang Panginoon po ay may kakayahan at kayang-kaya niyang gawin na ibahagi ang katotohanan na kahit hindi na tumutulong ang tao, ngunit hindi yun ang kanyang plano. Nais niya na tayo ay makibahagi sa gawain ng Panginoon na sinimulan niya dito sa mundo. Hinihiling niya ang ating paglilingkod at ang ating mga handog. Hindi lamang upang maipakita natin ang ating pag-ibig sa Kanya at sa ating kapwa, kundi dahil ang paglilingkod at sakripisyo para sa kapakanan ng iba ay mapapatibay ng diwa at pagkabukas palad sa puso ng nagbibigay. Sa ganitong paraan mga kapatid, sa ating pagtulong sa ating kapwa, lalo tayong napapalapit sa Kanya na bagaman mayaman ay naging mahirap. Alang-alang sa atin upang tayo ay sa pamamagitan ng Kanyang kahirapan, tayo ay maging mayaman. So, isipin po natin ng mabuti. Ginawa na po ng Panginoon ng lahat at binigay niya na sa atin ang lahat ng bagay. Ang atin lang, ano po yung, o para saan natin gagamitin ang mga ang ating mga, itong mga binigay niya na mga kaloob sa atin. Ang tanging sa ganitong paraan, kapag ating ginagaya ang ating dakilang halimbawa, ang ating personal na tagapagligtas, ay mahuhubog po ang ating pagkatao. Tandaan natin, tayong gumagawa sa gawain ng Panginoon, hindi lang natin sinusunod ang Kanyang kalooban, kundi nagiging kahalin tulad tayo sa ating Panginoon. Nagiging kawangis natin siya. We need to imitate Christ, mga kapatid, dahil siya po ang ating example, the best example sa buhay ng Kristiyano. Kaya sa umagang ito, nawa ano yung plano ng Diyos para suportahan ang Kanyang gawain, ay magtulungan po tayo, makipagtulungan tayo sa Panginoon. Dahil gagawin po ng Panginoon yung Kanyang bahagi, at the same time sa ating bahagi, gagampanan din natin ng tapat. Magtulungan po tayo sa mga gawain ito dahil binigyan niya tayo ng kanyang-kanyang mga talento, kanyang-kanyang gawain upang maipalago ito sa papalaganap ng katotohanan. Sa maliliit na bagay, maraming mga taong kulang sa paggawa. Ngunit kapag hinihiling natin sa Panginoon ang kalakasan, ang katalinuhan, na maibahagi ang katotohanan, atin pong magiging success po tayo sa gawain ito. Magtulungan po tayo kasi dahil sa bawat tao sa paligid natin ay atin pong dapat bahagian
ng katotohanan. Dahil hindi po kailangan na pumunta tayo sa ibang lugar para magbahagi ng katotohanan. Kailangan dito lang sa ating tahanan, sa ating mga kapitbahay, makabahagi tayo ng salita ng Panginoon. Kaya nawa marami po tayong natutunan sa ating daily morning devotional sa umagang ito. And muli purihin po ang Panginoon and God bless.